In my previous examples, lahat ng mga examples na bigay ko so far ay mga spring. But there is also another situation for a simple harmonic motion na kung saan nagkakaroon ng simple harmonic motion pero hindi spring ang ginagamit. Dito, ang tinatawag natin ay um, yung pendulum. Okay. Ang pendulum, okay, a simple pendulum consists of a point mass, which is usually a bob. Okay. Point mass lang siya, ito yan. Okay. It is suspended by a massless, unstretchable string. So, yung string dito, okay, ay walang bigat at hindi siya nako-compress. So, yun lang talaga. If the pendulum swings with a small amplitude, meaning, pag hahatakin mo siya, kaunti lang yung amplitude. Ibig sabihin nito, amplitude kasi, di ba, kunyari ito yung bob natin. Pag iangat natin ito, nagkakaroon niya ng angle. Ito yung sinasabi na amplitude. If maliit lang ito, therefore, it follows a simple harmonic motion. Pag sobrang laki na nito, kunyari, inaangat mo na ito siya, hindi na siya simple harmonic motion. Okay. Now, ang gagawin natin is instead na bob, we will have a general term. Okay, we will have a physical pendulum, which is any real pendulum that uses an extended body instead of a point mass. For small amplitude, its motion is simple harmonic. So, halimbawa, yung paa ng aso, diba? Pwede siyang maging, kung ito yung aso nyo, kunyari, if this is your dog, and kunyari, isa ito sa kanyang mga paa. Okay. And this is yung point of access. So, ang movement niya is nagiging pendulum. Okay. Now, ano yung pinagkaiba ngayon ng pendulum tsaka sa ah, pendulum tsaka sa spring force? Kasi parehas lang man sila simple harmonic motion. Ang pinakaiba nila, ang 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 period ay depende siya ngayon sa haba tsaka sa gravity. Kasi 'di ba dati nakadepende sa spring force, nakadepende siya sa mass tsaka sa K. K. Pero ngayon, nakadepende siya ngayon sa gravity tsaka sa haba ng string. So in short, sa pendulum hindi nakakaapekto kung gaano ito kabigat. Ang nakakaapekto lang yung haba niya. Okay. Hindi nakakaapekto yung angle of release provided na yung angle of release ay maliit lang. So, kung i-compare natin yung dalawa, sa angular frequency na omega, it is equal for a spring square root of k over m. Pero pag pendulum, ang nakakapekto lang yung gravity tsaka yung L. Kung ang angular frequency mo dati ay omega over 2 pi, since ang omega mo ay square root of k over m, so magiging 1 over 2 pi square root of k over m. Ang frequency mo sa pendulum, parehas lang na omega over 2 pi, but your omega here is square root of gravity over L. So your frequency becomes 1 over 2 pi square root of g over L. So ang period mo dati na 2 pi squared m over k magiging 2 pi square root of L over G. So, yun lang po yung pinakaiba ng simple harmonic motion para sa spring tsaka sa pendulum.